Gusto mo bang masaktan ng husto yung cheater na lalaki? Nandito na naman tayo, no? Sa mga salawahan. Yes. So kung gusto mo pong masaktan yung isang cheater or yung isang maloloko na partner mo na lalaki, panoorin niyo po yung video na ito. Kasi actually pagdating sa mga kababaihan ay kapag masyado kang emotional, is maaari na hindi niyo po magagawa yung bagay na ito. Pero kung yung goal mo talaga ay masaktan, makapaghiganti, and para maramdaman niya rin yung sakit na nararamdaman mo or na pinatamasa niya sa'yo, kailangan mo talagang gawin ito, utol, nang walang pakundangan. No? So ito ngayon, diretsahang sagot. Ano ba ang dapat nating gawin para siya ay masaktan? Walang iba, utol, kundi umatras at huwag nang magparamdam pa hanggang kailan. Ito yung pinaka-importante sa lahat-lahat eh. No, yung pinakahuli natin, yung huwag magparamdam hanggang kailan. Kasi kung umatras ka nga, okay, given na umatras ka, no, naging matapang ka. Pero kung kinikibo mo pa rin naman siya, na nandiyan ka pa rin, nagiging responsive, ay wala. No, magiging useless yung pag-atras mo. So that's why yung pinaka-importante sa lahat, na kung umatras ka, ay dapat huwag na huwag ka nang magparamdam pa hanggang kailan. Dito natin siya bibigyan ng pasakit na kailangan nating ipakita or iparamdam sa kanya na wala talagang mag-e-stay or parang pinagsisihan mo na nakilala mo siya. Kasi kagaya ngayon, no, kung hindi mo na siya kinikibo, hindi ka na nagpaparamdam, ay parang ito po yung pinapahiwatig natin dito na ayaw ko na sa'yo. Kung hindi na kita kailangan, hanggang kailan? Kahit kailan pa. Yeah. So ganun dapat. Kasi biruin ninyo mga utol. Ito try to imagine this. Kung sa mundong ito, halimbawa na lang, lahat ng mga kababaihan na kapag niloloko ay inaatrasan ka agad yung isang manloloko, do you think may manloloko pa? Wala, di ba? No, kumbaga pa, halimbawa nagiging mandatory or nagiging obliged, no, na kailangan talaga is atrasan ka agad kapag niloko ka. So, sigurado, utol, na wala na pong maloloko yung isang manloloko. Kasi sa totoo lang din, dahil lang din sa mga mahihinang babae, kaya mas lalong dumadami po yung mga salawahan, yung mga manloloko. Kasi habang niloloko pa or habang niloloko na, ay nandiyan ka pa din, no, ikaw lang actually yung nagpapalakas, na parang pinamumukha mo lang din sa kanila na normal lang yung gawain na ito. Kaya yung buong akala mo or yung buong akala ng partner mo na salawahan ay normal lang ito. Kasi kahit habang niloloko ka niya ay nandiyan ka pa rin naman. Walang nagbabago. Walang parusa. No? Walang nawawala, kumbaga. So pagdating talaga or maiisip ng partner mo na salawahan ay normal lang yung ginagawa niya. So kaya paulit-ulit, kaya patuloy siya ng patuloy na lokohin ka. Oh. Pero, no, kung sakali or kung what if bigla kang umatras, na sa tuwing kapag may niloloko siya ay nawawala, umaatras, and hindi na siya kinikibo, hindi na siya pinapansin, at saka hindi na nagpaparamdam sa kanya, di ba? Talagang masusupalpal natin yung isang manloloko. Mabibigyan natin siya ng pasakit. And to make him realize na kapag ganito pala ang gawain ko, is wala talagang nag-e-stay sa akin. Lahat umaatras. See? Di ba? Na-imagine ninyo? Na kung, what if kung ganun? Kasi napakaganda nga, utol, na mas lalo pa nga nagpapahiwatig ito na mataas yung value ninyo ng mga kababaihan kasi walang nagpapaloko eh. Na kapag niloko, okay, given na niloko kayo, pero walang nagpapaloko, walang nagpapagamit kasi tinatapos ninyo kaagad eh. Umaatras kayo kaagad. So wala pong naluloko.
So ganun po utol, no? Unlike talaga sa andyan ka pa rin, kapit ka pa ng kapit, ikaw pa yung nagmamakaawa, ikaw pa yung nagbibeg, ikaw pa yung sumusuyo, ikaw pa yung humihingi ng sorry. Nako. Kaya mas lalong lalaki yung ulo ng partner mo na manloloko. Kaya nga talaga nakatagpo ka ng manloloko kasi dahil lang din sa mga ibang babae pa na mahihina. Yan, nagpapaloko kayo ng nagpapaloko. So hindi ninyo napaparamdam sa partner ninyo na lalaki na manloloko na mali ang ginagawa niya kasi nandiyan ka pa rin naman eh. Okay lang sa'yo eh. Pinakita mo talaga na okay lang sa'yo sa pamamagitan na nandiyan ka pa rin naman. Kahit hindi mo pa sinasabi sa kanya utol, kahit umiiyak ka pa dyan, no? Kahit pinagsasabihan mo siya na ayaw mo yung lokohin ka, pero kung still, sa actions mo ay nandyan ka pa din para sa kanya, nananatili, nag-e-stay, ay hindi po makikita ng partner mo na mali yung ginagawa niya. Kundi, tama, nandyan ka pa eh. So yung po utol, yung pinakatanging sikreto natin. No, kasi, even sa akin, ito, until now, napaka-powerful talaga ng pakiramdam ko. Yes, once na magawa talaga ninyo, ito din ang mararamdaman ninyo. Magiging powerful. Kasi, ginagawa ko talaga ito, no, kapag ako ay niloloko, or kung halimbawa man na may nagawa siyang kasalanan, is, hindi na ako nagdadalawang isip eh. No? Wala nang pakundangan kasi, nung siya nga na gumawa, na binigyan ka ng pasakit, ay wala rin siyang pakundangan. Wala rin siyang pagdadalawang isip. Hindi na siya nagdadalawang isip kumbaga. Diba? Dinerecho niya pa din. Nagawan ka ng pasakit. Na kahit sabihin pa natin hindi niya sadya, nako po. Sinadya niya talaga yan utol kasi mas pinili niya yon. No? Kung hindi mo mabibisto, kung hindi mo mahuhuli, talagang hindi ka masasaktan. So ganun po yun. Kumbaga pa, yan ang isang principle or prinsipyo ng mga maluloko. Kung hindi tayo mahuhuli, edi walang masasaktan. Kaya ididiretso ko to. Wow! Pero ngayon, what if kung mahuli? Okay lang ba yun? Kung hindi pala mahuli is okay lang din? And kung mahuli is saka na lang magre-reklamo, saka na lang natin sabihin na mali? No. Nahuli man siya o hindi, kailangan pa rin nating iparamdam sa kanila na mali yung ginagawa nila. So kailangan talaga nating iparamdam na mali po yung panloloko. Na bilang isang tao na rin, is meron din tayong respeto sa ating sarili. Yes, kagaya nga sa akin talaga. Wala eh, inapasan ko kaagad. So yun ang nararamdaman ko. Na uy, for sure, balisang-balisa yun, nasasaktan pa din. Kasi hindi ko talaga kinikibo. Yeah, pinapahiwatig ko talaga na pinagsisihan ko na nakilala pa kita. Yeah, sa pamamagitan talaga na wala akong any words na binitawan pa sa kanya. So yun lang, simple lang as wala kang gagawin. Magpaka-busy ka, mag-focus ka sa sarili mo, sa gawain mo, sa buhay mo, at saka sa mga may assurance na nagmamahal sa iyo. Yan ang tutuunan mo utol. Yan ang tugunan mo. No? Yan ang pag-imbisan mo. Kasi sigurado eh, unlike sa partner mo na yan, na wala namang kwenta, mag-aaksaya ka lang ng panahon mo dyan. Pawis, dugo at pera. So gusto mo ba yun? Okay? So yun po ang pinaka-technique natin. Okay? Sana nakatulong yung video na ito, and then sa mga nais akong makausap one-on-one, PM nyo po ako sa aking FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. Yes, magsiset po tayo ng appointment para sa inyo. Maraming salamat. So ingat kayo. God bless and babu! Sana hindi na lang ikaw ang aking ginusto. Binigay ko lahat para